Values Education 9, Term 1, Learning Competency 5B, na ipaliliwanag na ang mapanagutang pagpapasya gabayang pananampalataya o paniniwala ay ang maingat na paghusga ng isip na piliin ang mabuti at iwasan ang masama sa konkretong sitwasyon. Magandang araw sa inyo lahat. Ngayong alam na natin kung paano hubugin ang ating konsensya gamit ang ating pananampalataya. Dadako naman tayo sa ikalawang bahagi ng ating aralin, ang mapanagutang pagpapasya sa mga konkretong sitwasyon. Bago tayo magsimula, tingnan ninyo ang sinabi ni Mahatma Gandhi. Mayroon daw mas mataas na korte kaysa sa mga korte sa ating lipunan. At iyon ay ang korte ng ating konsensya. Ibig sabihin, kahit makalusot ka sa batas ng tao, hindi ka makakalusot sa batas na nakatatak sa puso mo. Ngayong araw, susubukan natin pumasok sa loob ng korte na yan. Ang ating konsensya ay hindi basta-basta nananahimik lamang. Ito ay nagsisilbing moral signal na gumigising sa atin sa mahalagang sandali ng ating buhay. Alamin natin ang 6 na pagkakataon kung kailan ito madalas kumakatok sa ating puso at isipan. Una ay sa tuwing nilalabag natin ang ating sariling prinsipyo. Ito yung tinatawag nating internal conflict. Hindi ka mapakali kasi alam mong may ginawa kang labag sa mga values na itinuro sa'yo o sa pinaniniwalaan mong tama. Parang may lamat ang iyong peace of mind. Halimbawa, alam mong bawal uminom ng alak o mag-vape, pero sumubok ka dahil sa pressure ng barkada. Pag uwi mo, hindi ka makatingin ng diretso sa mata ng iyong mga magulang dahil sa bigat ng iyong loob. Ikalawa, sa oras ng pagpapasya. Hindi lang tayo nakokonsensya pag tapos na yung kilos. Bago ka pa mag-decide, may moral debate na sa loob mo. Ito yung boses na nagtatanggol kung sino ang masasaktan mo o kung handa ka bang harapin ang resulta ng iyong pasya. Halimbawa, may nakita kang leak ng answer key para sa exam. Bago mo i-click ang file o i-save ang picture, nag-aalinlangan ka na. Iniisip mo kung pandaraya ba ito o diskarte lang. Ikatlo, kapag pinalampas mo ang pagkakataon. Minsan nakokonsensya tayo hindi dahil sa masamang bagay na ginawa natin, kundi dahil sa mabuting bagay na hindi natin ginawa. Ito yung pagkakataon na tumalikod ka sa responsibilidad mong maging mabuti sa kapwa. Halimbawa, nakita mong may binubuli sa hallway. Alam mong kaya mong magsumbong o mamagitan, pero nagmadali ka at nagkunwaring wala kang nakita para hindi ka na madamay sa gulo. Ikaapat, sa oras ng kawalan ng integridad. Dito pinakamaingay ang moral alarm natin. Kapag nasira ang integridad mo, ibig sabihin, hindi natugma ang sinasabi mo sa ginagawa mo, hindi ka patitigilin ng konsensya hanggat hindi mo inaamin o itinutuwid ang iyong pagkakamali. Halimbawa, kumuha ka ng pera sa pitaka ng kapatid mo nang walang paalam. Kahit hindi ka nahuli, tuwing kakausapin ka niya o ipapakita niya ang tiwala niya sa'yo, parang may sumusumbat sa iyong kalooban. Ikalima, sa tuwing nararamdaman mong may pananagutan ka sa lipunan. Ang konsensya ay hindi lang para sa pansariling moralidad. Kinakausap ka rin ito tungkol sa ibang tao. Kapag nakakita ka ng mali sa lipunan o sa iyong paaralan, nararamdaman mong may bahagi ka sa responsibilidad na ayusin ang sitwasyong yun. Halimbawa, napansin mo na laging pinagkakaitan ng pagkakataon o pinagtatawanan ang isang kamag-aral na may kapansanan. Nararamdaman mong kailangan mong magsalita o mag-organisa ng tulong dahil alam mong hindi ito makatarungan. At ika-6, sa tuwing hinahamon tayo ng katapangan. Ito ang sandali na kailangan mo ng backbone. Tinutokso ka ng takot na manahimik na lang para maging safe. Pero ang konsensya mo ang naguudyok sa'yo na ipakita ang iyong tunay na karakter at tumayo para sa katotohanan. Halimbawa, may pinagbibintangang inosente ang inyong guro. Alam mong hindi siya ang may gawa, pero lahat ng kaklase mo ay tahimik lang. Ang konsensya mo ang magbibigay ng lakas para ikaw ang unang tumayo at magsabi ng totoo. Ngayon naman, dumako tayo sa pagsusuri ng mga sitwasyon. Ito ang bahagi kung saan susubukin natin ang inyong kakayahang gumawa ng mapanagutang pagpapasya. Layunin natin sa pagsusuring ito na sanayin ang inyong konsensya na humarap at lumutas ng mga tunay na hamon na maaaring mangyari sa inyong buhay. Bilang gabay, gamitin ninyo ang inyong pananampalataya at moral na prinsipyo upang piliin ng mabuti at iwasan ng masama sa bawat sitwasyong ating hihimayin. Ipinagtapat ng matalik mong kaibigan na plano niyang abangan at saktan ang isang tahimik ninyong kaklase mamayang uwian. Sinabi niya sa iyo na huwag mo itong ipagsabi dahil bilang best friend,
dapat ay loyal ka sa inyong samahan. Mga tanong: kung ang pananahimik mo ay magiging daan sa kapahamakan ng iba, maituturing mo pa rin bang tunay na kaibigan ang iyong sarili? Ano ang mas matimbang sa iyo? Ang utos ng iyong pananampalataya na ipagtanggol ang kapwa o ang takot na baka ikaw naman ang balikan at ibuli ng barkada? May kumakalat na nakakahiyang tsismis sa section group chat tungkol sa isang kaklase. Tiyak mong imbento lang ito, pero hinihikayat ka ng tropa na mag-comment at makireact para lalong mapag-usapan. Tanong: sa internet, madalas na ang pananahimik ay nangangahulugang pagsang-ayon. Kung hindi ka magre-react pero hindi mo rin pipigilan ng tsismis, may pananagutan ba ang konsensya mo sa pagkasira ng dignidad ng iyong kaklase? Kaya mo bang talikuran ang panandaliang pagiging cool sa paningin ng tropa para sa pangmatagalang integridad ng iyong pagkatao? Bakit? Nakapulot ka ng ₱500 sa pasilyo ng paaralan na katabi mismo ng isang student ID card. Walang nakakita sa iyo at walang CCTV. Sakto ang pera para mabili ang sapatos na matagal mo nang inaasam. Mga tanong: ang integridad ba ay nakadepende sa sitwasyon? Kung ang pamilya mo ay lubos na nangangailangan ng pera, mababago ba nito ang kahulugan ng tama at mali sa iyong konsensya? Kung walang CCTV at walang nakakaalam sa iyong pasya, paano mo mapapatunayan sa iyong sarili na ang Diyos ang tunay na nakatitig sa iyong puso? Napuyat ang inyong grupo para sa proyekto, maliban sa isang miyembro na hindi kailanman tumulong o nagparamdam. Ngayong gabi, nagmamakaawa siyang isama ang pangalan niya dahil papagalitan siya ng magulang kapag bumagsak. Mga tanong: may tuturing bang pagmamahal at pagtulong ang pagtatakip sa pagkakamali ng isang tao? O tinuturuan mo lang siyang maging irresponsable sa buhay? Sino ang mas bibigyan mo ng katarungan sa iyong pasya? Ang nagmamakaawa mong kaibigan na walang ambag o ang mga kasama mong nagpuyat at nagpakapagod para sa proyekto? Bakit? Habang puyat ka sa pagre-review, ang katabi mo ay hindi nag-aaral at umaasa lang sa pangungopya sa iyo tuwing exam. Kapag tinatakpan mo ang iyong papel, binubulungan ka niya at tinatawag na madamot. Tanong: kapag hinayaan mo siyang mangopya upang maiwasan ang away, tinutulungan mo ba siyang makapasa o unti-unti mo siyang ninanakawan ng pagkakataong matuto at magbago? Ano ang mas pipiliin mo? Ang panandaliang galit ng iyong kaklase o ang pangmatagalang kompromiso sa iyong sariling prinsipyo ng katapatan? Bakit? Niyaya ka ng kaibigan mo sa isang liblib na tambayan at inalok ka ng ipinagbabawal na gamot. Sabi niya, ito raw ang pampatanggal ng stress sa school at para mapatunayan mong tunay ka. Mga tanong: kung ang pagtanggi mo ay magiging dahilan upang bansagan kang duwag o walang pakikisama at tuluyang itakwil ng barkada, handa ka bang mag-isa basta't kasama mo ang iyong pananampalataya? Sa oras ng matinding pressure mula sa taong nakapaligid sa'yo, paano mo pananatilihing mas matimbang ang tinig ng Diyos kaysa sa ingay ng iyong mga kaibigan? Matapos nating suriin ang 6 na mabibigat na sitwasyon, marahil ay naitanong ninyo, ano nga ba talaga ang trabaho ng konsensya sa loob natin? Hindi lang ito boses na sumusumbat pagkatapos nating magkamali. Batay sa ating aralin, meron itong 5 espesipikong papel na kailangang-kailangan ninyong maunawaan upang maging mapanagutang tao na may matibay na pananampalataya. Ang konsensya ay nagbibigay ng gabay. Ito ang papel ng konsensya bilang roadmap o GPS. Kapag tayo ay nalilito sa gitna ng maraming pagpipilian sa buhay, ang konsensya ang nagtuturo sa atin kung alin ang landas na tunay na naaayon sa ating mga moral na prinsipyo at aral ng ating relihiyon. Nililinaw nito na ang malabong sitwasyon para hindi tayo maligaw. Halimbawa, kapag nakapulot ka ng wallet sa hallway, ang papel ng konsensya bilang gabay ang agad na magpapaalala sa iyo na ang paghahanap sa may-ari ang wastong direksyon kaysa sa itago ito para sa sariling interes. Ikalawang papel ng konsensya, nagpapakilos sa tama. Hindi sapat na alam lang natin ang tama, kailangan nating gawin ang tama. Ang papel na ito ang nagsisilbing makina o engine na nagbibigay sa atin ng drive o motibasyon na kumilos.
Pinupukaw nito ang ating kalooban na manindigan para sa kung ano ang mabuti at makatarungan, kahit na ito ay mahirap gawin. Halimbawa, kapag nakikita mong inaapi o binubuli ang isang kaklase, ang papel na ito ang magpapatibay ng iyong loob na lumapit at ipagtanggol siya o humingi ng saklolo sa guro, sa halip na manatiling manonood lamang. Ikatlong papel ng konsensya, nagbibigay ng hudyat. Ito ang ating moral alarm o sensor. Nagsisilbi itong babala o red flag bago pa man tayo tuluyang makagawa ng isang pagkakamali. Nagbibigay ito ng hudyat sa ating damdamin tulad ng kaba o pag-aalinlangan kapag alam nitong ang ating balak ay hindi natugma sa ating pinaniniwalaan. Halimbawa, habang nag-iisip ka pa lang ng magsisinungaling sa iyong mga magulang tungkol sa iyong grado, mararamdaman mo na ang bigat sa dibdib. Iyan ang hudyat ng konsensya na nagbababala sa iyo na may lalabagin kang prinsipyo. Ikaapat na papel ng konsensya, ito ay tagapagturo ng pagsunod. Ang papel na ito ang ating internal mentor o guro. Tinuturuan tayo nitong maging disiplinado at tapat sa ating pananampalataya. Hinuhubog tayo nito na maging consistent. Ibig sabihin, pinipili nating gawin ng tama hindi lang dahil may nakatingin, kundi dahil ito ang ating tungkulin bilang tao. Halimbawa, tinuturuan ka nitong mag-aral ng tapat para sa isang mahirap na pagsusulit kahit na may pagkakataong mangopya, dahil ang integridad ay bahagi ng iyong pagsunod sa iyong mga moral na prinsipyo. At ang ikalimang papel ng ating konsensya, ito ay nagdadala sa atin ng kaligtasan. Ito ang pinakamataas na layunin ng konsensya. Sa huli, ang pagsunod sa tamang konsensya ay naglalapit sa atin sa ating Diyos. Nagbibigay ito ng kapayapaan at kaligtasan sa ating kalooban dahil alam nating tayo ay namumuhay ng may katapatan at katarungan sa harap ng Diyos at ng tao. Halimbawa, matapos mong aminin ang iyong pagkakamali at humingi ng tawad sa isang taong nasaktan mo, mararamdaman mo ang isang uri ng gaan at kapayapaan. Ang pakiramdam na iyon ay patunay na napananatili mo ang iyong malinis na ugnayan sa Diyos. Mga mag-aaral, bakit ba natin kailangang malaman ang mga papel na ito ng ating konsensya? Hindi tayo nag-aaral nito para lang maging perfect na tao o para lang makakuha ng mataas na grade. Ang ultimate goal natin ay mapanatili ang iyong moral na integridad. Ibig sabihin, maging buo at tapat ang iyong pagkatao kahit anong hirap ng sitwasyon. Kapag ang konsensya mo ay tama, nagiging makabuluhan ang bawat aspeto ng iyong buhay. Halimbawa, para sa isang puno, hindi lang siya basta lumalaki. Ang layunin niya ay maging matatag ang ugat, integridad, para kahit may bagyo, mananatili siyang nakatayo at makapagbibigay ng silong at bunga, makabuluhan ang buhay niya para sa iba. Bilang pagtatapos ng ating aralin, tandaan ninyo, ang iyong konsensya ay hindi hiwalay sa iyong pananampalataya. Sa bawat moral alarm na tumutunog, tinatawag ka ng iyong paniniwala na piliin ang tama. Handa ka na bang harapin ang mga hamon sa labas ng classroom at gamitin ang iyong konsensya bilang gabay? At dito po nagtatapos ang ating aralin para sa araw na ito. Sana po'y may natutuhan kayo. Salamat po sa panonood at pakikinig. Paalam!